Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pinakamalaking Christmas scam. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, pero bagong lahat, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Noong November 13 sa press conference sa Malacanang, nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may makukulong sa mga sangkot sa flood control scam. Ito ang kanyang sinabi. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan, palagay ko matatapos na ang kaso nila. Buo na yung kaso nila, makukulong na sila, wala silang Merry Christmas. Mga kaibigan, ipinagyabang ng ating Pangulo na bago dumating ang Pasko, marami sa mga nasa listahan ang kanilang mga kaso ay matatapos na at makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Malinaw ang pahayag ng Pangulo, ang deadline ng administration para sa mga sangkot sa anomalya sa flood control at ito ay isang pangakong makukulong sila bago ang Pasko, bago ang Christmas. Tinawag ng Makabayan Black itong pangako ni Pangulong Marcos Jr. na pinakamalaking Christmas scam. Ayon sa Makabayan Black, ginawa lang ng Pangulo ang pangako para pahupain ang galit ng publiko. Pinaasa lamang ni Marcos Jr. ang sambayanang Pilipino at ayon pa rin sa Makabayan Black, ito ay mapanlin lang at isang nilikhang illusion ng laban sa korupsyon. Hiniling ng Makabayan Black ang mas matinding aksyon. Hindi sapat na ang mga regional DPWH officials o kaya mga contractors ang maaresto. Dapat kasama ang mga nasa mataas na posisyon at mga politiko. Ako rin ay nagtataka sa ating Pangulo, pati na rin si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Sa kanilang pahayag, parang pinapalabas nila na hawak nila ang Sandigan Bayan na siyang may jurisdiction sa mga kasong graft at malversation laban sa mga official ng government at mga private individuals na sangkot sa flood control scam. Ang Office of the Ombudsman ang maghahain ng kaso at humihiling ng warrant of arrest. Alam yan ng ating Pangulo, alam yan ni Secretary Vince Dizon. Kapag tinanggap ng Sandigan Bayan ang information at nakitang may sapat na ebidensya, ang Sandigan Bayan ang maglalabas ng warrant of arrest laban sa mga accused. Kaya hindi dapat ipagyabang ni Pangulong Marcos Jr. o kaya si Vince Dizon na may makukulong bago magpasko. Huwag nilang sasabihin na hawak nila ang Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ay isang specialized court na bahagi ng judiciary, hindi bahagi ng executive branch. May jurisdiction sa mga kasong graft, malversation at iba pang mga krimen laban sa mga official ng government. At bilang bahagi ng judiciary, ang Sandigan Bayan ay independent mula sa executive branch. Hindi hawak ng Malacanang ang Sandigan Bayan at hindi rin hawak ng mga ahensya ng government ang Sandigan Bayan. Ang mga justices nito ay itinalaga ng Pangulo. Ang kanilang mga decision ay hindi maaring diktahan ng executive kahit na sila ay itinalaga ng Pangulo. Dahil wala pang malalaking personality na nakukulong sa ngayon, lumalabas na paasa lang sa taong bayan ang pahayag ng Pangulo. Kaya marami ang ating mga kababayan ang sumisigaw ng Merry Christmas sa mga big fish and Happy Jail sa mga small fry. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment below. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!